Ang topic po natin ngayon ay bakit po ba laging gutom tayo? Narito ilang mga dahilan bakit tayo laging gutom. Parang marami po kayo matutuhan sa aking mga lecture. Maganda mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Hanapin niyo po yung Rose Alfonso. Subscribe kayo, tapos i-click niyo lang po yung bell para ma-update kayo sa aking mga topic, no? Pag ako'y nagla-live. Ganun din sa aking YouTube, Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, click nyo po yung follow, like, and share. Ngayon, ating pong babalikan yung tanong kanina, bakit ba lagi tayong gutom? Alam mo, kaya tayo gutom lagi, maaring hindi sapat yung kinakain mo. Kulang sa calories. Kung hindi ka kumakain ng sapat na calories para sa isang pangangailangan, natural lang, nagugutomin ka. Isipin mo lang yung katawan mo parang kotse. Yung calorie, yun ang gasolina. Pag hindi ka naglagay ng sapat na gasolina sa kotse mo, hihinto yan sa pagtakbo. Ganon din kung hindi ka kakain ng sapat na calorie, ang katawan mo ay magpapadala ng signal ng gutom para hikayatin kang kumain muli, no? Pagka kulang ka sa protina at fiber, ang protein at fiber, nakakatulong pakiramdam na busog ka. Bawa sa umaga, importante yon. Kumain ka ng isang itlog na nilaga, no? Tapos, Quaker Oats, yan, pampabusog yan. May sapat na fiber yung Quaker Oats, meron sapat na protein yung, yung itlog na nilaga. Makakatulong yan para makakaramdam ka ng busog. Kasi kung ang diet mo ay walang sapat na fiber at protein, gutumin ka. Kasi ang dahilan po kasi bibigay ng halimbawa, isipin mo yung metabolismo. Ang katawan ay parang isang apoy. Ang calories, yun ang kahoy. Para manatiling nagliliyab, kailangan meron kang ilalagay na kahoy sa apoy. Ito'y unti-unting mamamatay kung wala kang kahoy na inilalagay. Kaya pagka walang sapat na calories, ang iyong metabolismo ay bumabagal, nakakaramdam ka ng gutom. Yan po ang para naintindihan nyo. Para ding halimbawa, ang katawan mo parang telepono. Ang calorie, yun ang karga ng baterya. Kung mahina yung baterya ng yung telephone or cellphone, magbibigay ito ng notification sa'yo na ay naglolobat ka na. Kaya ganun din kapag kulang ang kinain mo, may signal sa utak mo na sabihin sa'yo na, oy, kumain ka. Merong mga merong conditional medical, sanhi ng lagi kang gutom. Bago natin talakayin yung paalala sa vitamin C. Ang vitamin C po, nagpapalakas ng immune system. Ito po ay merong kakayanan para palakasin ang ating resistensya, para protektahan ng ating katawan laban sa sakit, laban sa infeksyon, tulad ng sipon at trangkaso. Antioxidant ang vitamin C, ibig sabihin, protected ang ating cell mula sa damage dulot ng mga free radical. Ang free radical, ito yung mga oxidative stress, tulad ng cancer, sa puso, Alzheimer disease. Yan ang sasalakay sa atin. Kung meron kang sapat na vitamin C, may protection ka doon. Mabilis gumaling ang sugat mo kung meron kang sapat na vitamin C. Kasi ang vitamin C, siya'y tumutulong para mabuo yung collagen. Ang collagen, ito isang uri ng protein, kinakailangan para mapagaling ang sugat mo. Ang vitamin C po ang nag-activate nun. Nakakatulong ang vitamin C para ma-repair ang tissue, mapanatiling malusog ang balat natin. Tumutulong din ang vitamin C para mag-absorb ng iron, para wag tayong mamutla, wag tayong maging anemic. Kaya ang vitamin C ay nakakatulong ito para mapababa din ang blood pressure mo, nag-improve ang blood flow
Makakatulong ito sa pag-iwas sa sakit sa puso. Pang-iwas din ito sa katarata na kinatitay nila sa pag-aaral. Ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapababa ng panganib ng katarata, lalo na po sa mga nagkakaedad tulad natin, para makaiwas tayo doon. Kung meron kang regular na tinitake na vitamin C, hindi ka magkakatarata, di ba? Ganon din po yung Super B complex, ito yung combination ng mga B vitamins. Mahalaga to sa iba't ibang function ng katawan. Ang B vitamins ay may kanya-kanyang specific role at ang benepisyo po ng Super B complex ay energy production. Yung B1, B2 nasa Super B complex, yung B3, B5, mahalagang papel yan para ma-convert yung food mo sa energy. Nakakatulong to para labanan ng pagkapagod at manatiling aktibo ang ating utak. Lalo na po yung B1, B2, mga folate, no? Para malusog ang utak at nervous system natin, maayos ang ating memorya, yung ating mood, no? At ang B-complex din po, nagpapalago, nagre-repair ng cell. Nakakatulong po ito para gumanda yung balat at buhok at kuko. Ang lahat po ng B vitamins, B6, B9, B12, nakakatulong ito ma-regulate ang homocysteine level sa dugo. Ang pagmataas ang homocysteine level, nakakapagtaas sa panganib sa sakit sa puso. Ayon sa pag-aaral, ang mga vitamins no, B6, B9, B12, nakakatulong ito magpababa ng depression at anxiety. Kung buntis ka, mahalaga ito sa buntis, makatulong para ma-develop ng malusog ang nervous system ng baby mo, mababa yung panganib sa birth defect. Yan po. Nasabi ko kanina, merong reason bakit tayo gutumin. Nabanggit ko na kanina pag hindi tayo kumakain ng sapat na pagkain. Ngayon, merong medical condition, nagiging sanhi ng gutom ka. Ang mga taong diabetic, madali silang gutumin kasi hindi nagagamit ng kanilang katawan yung asukal sa dugo ng maayos. Ang mga taong may diabetes, lalo na yung type 1 diabetes, hindi nakakagamit ang katawan ng glucose o asukal sa dugo bilang energy dahil kulang sila sa insulin. Ang insulin, ito isang hormone na tumutulong para yung glucose ay magamit ng ating katawan bilang energy. Kapag wala kang sapat na insulin, naiipon lang yung glucose sa dugo, imbis na pumasok sa cell, ay nasa dugo lang umaapaw, no? Kahit mataas ang blood sugar mo, hindi ka nakakakuha ng sapat na energy ang katawan, kaya nakakaramdam pa ng gutom. Kaya ang mga diabetic gutumin. Kahit kumakain sila, wala kasi silang sapat na insulin. Isipin mo ang glucose ay isang delivery truck na puno ng kahon ng pagkain. Energy yon. Ang insulin naman, ito yung susi para bumukas ang pintuan ng bahay o cell para makapasok ang delivery truck at mahihatid ang pagkain. Pag diabetic ka, parang walang susi para mapapasukin yung delivery truck sa bahay mo. Kahit maraming delivery truck sa labas o pag mataas ang blood sugar mo, magugutom ka pa rin sa loob kasi yung inahatid na pagkain ay hindi makapasok sa loob ng katawan mo. Yan po ang nangyayari sa taong may diabetes. Kaya nakakaramdam sila lagi ng gutom. Kaya, di ba, yung glucose, yun ang source of energy natin. Sundin niyo po yung payo ng doktor para ma-manage ang blood sugar ninyo at maiwasan po yung komplikasyon. Ang isang reason din kaya gutumin ka lang, meron kang hyperthyroidism. Yung hyperthyroidism, isang condition kung saan yung thyroid gland mo, gumagawa siya ng sobrang thyroid hormone. Maaari ito yung magdulot ito ng mataas ng metabolismo mo, kaya nagugutom ka. Yung hyperthyroidism, ang thyroid gland mo na nasa leeg, ay nagpuproduce ng sobrang thyroid hormone. Ang thyroid hormone na yan, mahalaga yan dahil kinokontrol nito ang metabolism ng katawan. Kung gaano kabilis gumagamit ang katawan ng energy, kapag sobrang thyroid hormone mo, mabilis ang metabolismo mo,
na overdrive ang katawan mo dahil dito mabilis masunog yung calorie at mabilis maubos ang energy. Kaya nakakaramdam ka ng labis na gutom, kaya palakain ka. Kaya nga po pagka meron kang hypothyroidism, para itong sasakyan, ang thyroid hormone ay parang gas sa pedal. Kapag sobra ang thyroid hormone, parang laging nakatapak sa gas pedal kaya bumibilis ang takbo ng sasakyan. Yan ang tawag ay metabolism. Ang calorie ay parang gasolina dahil mabilis ang takbo, mabilis din maubos ang gasolina, yung energy. Kaya kailangan lagi ka magpagasolina o kumain. Bukod sa gutom at hyperthyroidism, maaaring magdulot ito ibang simptoma tulad ng pagpayat. Pag hyperthyroidism ka, kahit ka ng kain, hindi ka tumataba. Padali kang mabilis ang tibok na puso mo, madali kang mabalisa, hirap kang matulog, pawisin ka, nanginginig pa yung kamay mo. Kung nakakaranas ka ng ganitong simptoma, magpatingin ka sa doktor para ma-diagnose ka at mabigyan ka ng gamot at makalmante yung thyroid gland mo. Paalala po sa crystal oil. Ang crystal oil, maganda yan sa mga pamamaga. Maring nakakatulong ito para mawala ang sakit ng iyong kalamnan, buto, muscle, di ba? Dulot ng arthritis, yung pananakit ng kalamnan at sakit ng ulo. Alam mo yung aroma ng crystal oil, nakakatulong para makatulog ka. Ang crystal oil nakakatulong para mawala yung bara ng ilong mo, makahinga ka mabuti. Maganda yan pag masaktan tiyan mo, merong calmanting effect sa digestive system. Giginhawa mo, iwasan mo yung kabag, panakinan tiyan, tsaka pangangasim ng sikmura. Pangtulong dito sa pagkontrol ng pagsusuka at pagduduwal. Itong amoy ng crystal oil, hindi gusto ng lamok yan. Kaya maitataboy mo sila. Kung nakagat ka, ganon, nangati ka, di ba? Pahiram ng crystal oil, tanggal ang kate. Meron din tayong supplement na activated charcoal. Ito'y itim na powder mula sa iba't ibang uri ng kahoy at baon ng niyog. Ginagamit ito na medisina. Nakakatulong activated charcoal sa pagbawas ng pamamaga sa bituka, sa tiyan. Nagpapabawas ng kabag. Sinisip-sip ng activated charcoal yung gas at toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial properties, pumapatay ng uri ng bacteria sa digestive system. Gamot din yan sa pagkalason at maganda yan sa overdose sa gamot. Pang-control din yan diarrhea. Ang activated charcoal, sumisip-sip ito ng excess na likido sa bituka, tumutulong sa pag-control ng diarrhea. At napapabango pa yung hininga mo. Maaring sumisip-sip ng bakterya at toxin sa bibig. Nakatulong sa pagpabango ng hininga. May mga condition tulad ng stress, depression, ilang mga gamot, maaring magdulot ng pagtaas ng gana ng pagkain bukod sa physical na condition, emotional, mental, ganon. Kaya pagka nade-depress ka, ang tendency nun, pag na-stress ka, kakain ka, di ba? Ang stress, kapag tayo po yung stress, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormone na cortisol. Ang cortisol, nagpapatas ng ganang kumain. Kaya madali kang gutom mo, nagkikrave ka ng matamis. Naghahanap pa ng katawan mo ng comfort food para maibsan yung stress mo. Ang depression ay nagdudulot ng pagbabago ng gana ng pagkain. Maaring mawalan ka ng ganang kumain. Ang iba naman po ay kain ng kain para ma-cope up nila yung kanila nararamdaman. May ilang mga gamot tulad ng steroid, antidepressant, nagdudulot ito ng pagtaas ng ganang pagkain bilang side effect ng gamot. Mahalagang tandaan, ang magana kang kumain dahil sa stress at depression ay yung mga gamot ay maaring mag-cause ito ng unhealthy eating habits, tataba ka, at mahalaga magpa-check up ka sa doktor o mental health professional para matugunan ang problema mo, no? Kaya mga tips para ma-manage mo yung stress at depression, mag-exercise ka. Kasi pag nag-exercise ka, bumababa yung stress hormone mo. Napapabuti yung mood mo. Magkaroon ka ng sapat na tulog. Pagka meron kang sapat na tulog, maganda yan sa yung mental health. Kumain ka ng masustansyang pagkain.
makakatulong to para manatili kang malusog ang katawan mo at isipan mo. Maglaka ng oras para sa relaxation mo. Maglaan ng oras, no? Mga activities, mag-relax ka, mag-exercise ka, magbasa ka, makinig ka ng music, no? Ito po'y nakaka-relax yan. Humingi ka ng suporta, huwag atubili na humingi ng tulong sa mga friends mo, sa family mo, sa mga health professional, di ba? Ang mabilis na pagkain, kung mabilis kang kumain, maaari ring agad kang gutumin. Kasi it takes 20 minutes para ma-process sa utak mo o utak natin na busog na tayo. Kaya pagka mabilis kang kumain, wala pang 5 minutes, tapos ka na, hindi pa na-register sa utak mo na busog ka na. Merong hormone nagsisilbing signal para malaman ng utak natin sapat na yung kinain natin. Kaya kailangan ng 20 minutes para makatarating ang signal nito. Kaya kung mabilis kang kumain, baka ito ay sa sobra, kaya ang utak mo hindi niya na-process yun. Kaya mamaya-maya gusto mo kumakain ka. Kaya hindi ka nakakaramdam ng busog. Minsan inom ka pa ng soft drinks sa juice para makaramdam ka ng busog. Kaya lang, pag ininom mo yan, kadalasan ang calorie niya 0, walang sustansya. Nakakapagpadagdag ng timbang, nakakatas ng sugar, pero hindi nakakatulong para mabusog ka. Mas mabuti tubig ang inumin natin, baka makaiwas ka sa ganong problema, no? Instead of soft drinks ang inumin mo, tubig na lang, di ba? Ang hindi regular na pagkain, maaring makagambala ito sa iyong metabolismo, nagdudulot ito ng pagkagutom. Isipin mo, yung katawan natin ay parang isang makinarya. Para gumana ito ng maayos, kailangan ng pagbibigay natin ng fuel o pagkain. Kung hindi regular ang pagkain natin, naguguluhan ng ating metabolismo, maring bumabagal ito para magtipid ng energy o kaya naman nag-iimbak pa ng marami ng taba, kaya tumataba ka. Kaya kailangan po ay may oras ng pagkain mo, huwag kang magpapagutom ng matagal. At minsan po yung kulang ka sa tubig, yung pagkauhaw mo sa tubig, madalasan nagkakamali ka na gutom ka, uhaw ka lang pala. Kaya dapat po pag nagugutom ka, itry mo na uminom ka ng tubig. Kasi pag uminom ka ng tubig, makakaramdam ka ng busog ka. Subukan mo na uminom ka mo ng isang basong tubig, maghintay ka ng ilang minuto bago ka kumain. No? Ibig sabihin nito, pagka uminom ka ng tubig tas nabusog ka, sinyalis nito na dehydrated ka, kulang ka sa tubig. Kaya minsan yung ihi mo ay madilaw, maaring ito ay sign po ng dehydration. Pagdudulot ng panunuyo ng bibig mo, pananakit ng ulo at pagkahilo, mahalagang matutunan mo, nakilalanin mo ang pagkakaiba ng gutom at uhaw para magbigay ang pangailangan ng katawan mo. Paalala po sa calcium, magnesium, mahalagang mineral ito, mapanatiling malusog ang buto, ang ating kalamnan, ang ating kalusugan. Ang calcium po ay mahalagang papel sa pag-contract ng ating muscle. Ang magnesium, pang-control ng pag-contract at nagre-relax ng kalamnan. Pumipigil ito ng pulikat at spasm para maiwasan mo ng osteoporosis, para ma-absorb yung calcium mo. Maaring pagkulang ka sa calcium, numinipis ang buto mo, nagiging marupok, kaya madaling mabali. Kaya kailangan palakasin natin buto natin, maiwasan ang fracture, manatili yung muscle mass mo. Ang calcium, magnesium, mahalagang mag-function yan sa muscle at maaring makatulong yan manatili yung muscle mass at bumababa yung pagtanda. Kaya alam mo yung pag meron kang calcium, magnesium, pampapigil din ng pagtanda yan. At kasi nare-relax yung muscle mo. Nakakatulong po yung magnesium sa pagre-relax ng muscle. Nakakatulong ito para matulog ka ng mahimbing. Kung meron kang calcium, ito po ay maganda sa ating pagtulog at tumutulong para ma-regulate yung ating sleep-wake cycle, ha? Calcium, magnesium.
alam niyo po yung kakulangan po ng magnesium, nagpapatas ng stress anxiety yan. Kaya yung magnesium na yan, nagpapababa ng stress level. Napapabuti pa yung pagtulog mo. Kaya kailangan po ugaliin mong magdala ng mga water bottle para lagi kang inom ng tubig. Uminom ka ng tubig bago ka kumain. 30 minutes bago ka kumain, pala ng isang basong tubig para maiwasan mo yung overeating. Kumain ka ng prutas at gulay, mayaman yan sa tubig, pakwan, melon, lettuce. Ito po isa lang sa gulay, mayaman yan sa tubig. Uminom ka ng sapat na tubig pagka nag-exercise ka. Palitan mo na wawalang tubig habang nag-exercise ka. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakatulong para hindi ka gutumin. No? Ang laging nakakaramdam ng gutom, mahalaga na magpa-check up para malaman ano sanhin ito. Kailangan mabago ang iyong diet o lifestyle at kailangan po malaman pa yung ibang medical condition mo kung bakit ka gutumin. Kumain ka ng masustansyang food, no? Meron sapat na prutas at gulay, mga whole grain, lean protein. Inom ka ng sapat na tubig. Kumain ka dahan-dahan, di ba? At matulog ka ng sapat. Yan ang dapat mong gawin. Kasi kapag kulang ka sa tulog, gutumin ka. Pag meron kang sapat na tulog, naiwasan mo yung gutumin ka at mag-exercise ka rin para ma-regulate yung hormone na makapekto sa gutom. Magplano ka ng mga pagkain o merienda. Ito po, maiwasan ang biglang pagkagutom. Iwasan kumain ng unhealthy food choices. Kaya kailangan po, ang pagkain talaga natin, iwasan natin yung mga, di ba, yung pangkaraniwang pagkain ngayon, mga fast food, pizza, di ba, hamburger, mga french fries, fried chicken, di ba? Kaya ngayon po, maganda na mag-focus ka sa pagkain para makaramdam ka ng pagkabus. Mag-ingat ka sa emotional diet, gano'n. Di ba, kapag na problem ka, naghanap ka ng comfort food, kaya gutumin ka. Kaya kailangan mo lang, kapag ikaw ay tunay na nagugutom, ay pagkain, pero para masigurado mo na talagang ang gutom mo ay dahil sa pagkain, ay inom ka muna ng tubig. Pag uminom ka ng tubig na wala ang gutom mo, ibig sabihin hindi ka gutom, kulang ka lang sa tubig, di ba? Kaya kailangan ay maging aware tayo tungkol sa katawan natin. Mahalagang tandaan ang bawat tao, may iba't ibang mahalaga, makinig ka sa katawan mo at alamin mo ano nararamdaman mo pag ikaw ay gutom. Paalala po sa omega-3 fatty acid. Bababa ang presyo ng dugo mo, nagre-regulate po ang daloy ng dugo mo, no? At nakakatulong ito para hindi lumapot ang dugo at maiwasan natin ng heart attack, no? Ito rin po yung pang-iwas din ito ng pamamaga. Ito po isang essential fatty acid. Meron siyang anti-inflammatory property. Kaya maganda to sa daluyan ng dugo. Maiwasan po ang pagtas ng BP ng ating dugo. Mapanatili yung function ng daluyan ng dugo. Ang fatty acid na ito ay mapabuti ang function ng ating mga ugat. Maging flexible ito at hindi ito hihigpit. Ipaalam niyo po sa akin ang pangalan niyo. Mag-PM lang po kayo sa akin. Yung bang personal message, no, sa Facebook, sa YouTube, ipa-deliver ko po sa rider yung order niyo. Sabihin niyo kung ano yung gusto nyong pa-deliver. I-deliver po ng rider yan, cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Okay, dadako tayo sa ating food for thought. Psalms 37 verse 40. At sila'y tinutulungan ng Panginoon at sinasabi nila, sinasagip niya sila sa masama, inililigtas sila sa lahat ng bagay. Kaya kung dito sa verse natin na to, huwag tayong matakot sa gitna ng pagsubok at panganib. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay lagi sa ating tabi. Manalangin tayo lagi, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Siya ang lagi nakikinig at tandang tumugon sa ating panalangin.
Magtiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang plano para sa atin kahit hindi natin maunawaan ng mga nangyayari. Alam natin siya ang control, siya ang naghahatid ng tagumpay sa atin. Mamuhay lang tayo ng matapat, sikapin nating mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sundin natin ang Kanyang mautos at maging mabuting halimbawa sa iba. Kaya yung awit 37 verse 40, ang isang magandang paalala ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng verse na to, mapupuno tayo ng pag-asa at lakas ng loob pang harapin natin anumang hamon sa buhay. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa atin, and God bless us all.